Hello! Good evening sa ating lahat. Ito, magtutubi sa mga linabhan. Yan, kapapaligo lang kahit malamig. Hirap na taglamig kasi maraming damit magagamit. Doble-doble ang suot. Hindi pwedeng hindi magdoble kasi malamig. Ang daming tutupiin. Maya-maya magplansya. Alam niyo ba mga guys, ang hirap kaya ang buhay ng isang OFW. Tingnan mo, ngayon, day off daw. Mas lalo na dito sa bundok. Gusto kang mamasyal, walang mapasyalan dahil malayo sa kabihasnan. Ayan, pag day off, maglaba, maglinis, magkulong sa kwarto. Yan lang ang buhay namin dito ngayon sa Dati, okay lang sa Jeddah pa ako kasi nung sa Jeddah pa ako, madaling mamasyal at daming mapasyalan doon eh. Hindi kagaya dito sa sa bundok. Bundok walang mapasyalan. Makalabas ka doon sa highway. Kailangan pa mamamasahe ng 30 balikan. Nako, sayang. Di ba masahe mo 30 balikan? Mag-stay at home ka na lang. Ako naman talaga wala akong bibilhin na importante sa sentro. Hindi ako lumalabas. Sayang yung pamasahe. Yung 30 balikan. Siyempre, hindi ka naman pwedeng pumunta doon kung hindi ka bibili. Bibili ka ng pagkain. Siyempre, ay yung pamasahe lang talaga. Biro mo yung pamasahe mo, 30 balikan. Sayang. Sabi pa sa anak ko, yung 30, pambili na lang ng bigas. Kaya, tis-tis na lang. Mayawa ang Panginoon, maka-uwi na rin ng Pinas. Doon na lang ibuhos. Ito ang realidad ng buhay ng OFW. Yung iba kasi guys, sabi nila masarap ang buhay ng OFW. Hindi nila akalain na hindi nila iniisip pa na ang hirap. Malayo sa pamilya. Pag nagkasakit, solo mong pag nagkasakit. At saka, walang option sa trabaho. Kahit may sakit ka. Kailangan magtrabaho. Bagay, sa tagal-tagal ko na rin ng panahon na nagtatrabaho dito sa Saudi. Parang, na lang. Gabay na lang. Ang hirap kasi sa atin, sa Pilipinas, Diyos po. Ang hirap. Lalo na ngayon, ang mahal ng bilihin. Iniisip ko nga, pag nag-for-good na ako, na lang kaya ang buhay sa Pilipinas. Kailangan naman kasi talaga mag-for-good. Tanda na. Hindi na pwede At pagod na rin sa kakatrabaho. Alam mo guys, tutusin lang. Parang ayaw ko rin umuwi. Totoo lang. Kasi, sa hirap, iniisip ko sa hirap ng buhay sa atin sa Pilipinas. Yan bang yung pang-araw-araw nyo kapangailangan?
Hindi naman pwedeng, hindi kakain. Pangunahing talaga yan sa araw-araw na financial kasi kailangan naman natin kumain. Pero iniisip ko paano pag walang income? Paano? Okay. Enjoy life. Gusto ko na kasi makasama mga anak ko. Kasi sa haba ng panahon na nagtatrabaho ako dito sa abroad, hindi ko sila nakakasama na matagal. Hindi ko napagsilbihan sila. Lumaki sila na sila lang. Biro mo yung bunso ko, nag-umpisa ako mag-abroad. Ano pa lang siya, 4 na taon. Ngayon, binata na. Talaga, 30 years old na siya. Lumaki sila na wala si mama. Wala si mama sa kanilang tabi. Magkakasakit sila lang. Naawa rin ako. Pero, pinaintindi ko sa kanila dahil paano naman ang buhay kung nanatili lang ako sa Pilipinas. Paano na kami? Single mom ako eh. Kahit hindi ko na ibigay sa kanila yung mga pangailangan nila. Kasi siyempre, ang inuuna ko talaga yung pagkain sa bahay. Siyempre, kuryente. Talagang inuuna, pero yung sabihin na may ibibigay ko ang luho nila o hindi ko na ibibigay mga luho nila. Sana after 8 months o 7 months, magkakasama na kaming lahat. Namimiss ko na sila namimiss ko na silang makasama. Tiis-tiis lang, ganito talaga ang buhay. At least ang ko ngayon, okay na, wala na masyadong kasi pag uwi ko, bahay ko, tapos na pagbayad, iisipin na lang kuryente, ilaw, ganun. Sige na guys, tapos na ako magtutupi. Baka maya mamalansa na naman ako ng uniforme ko. Bye bye, see you.